Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Roma chapter 5, magmula verse 14 hanggang 17. Para po sa ating maikling exhortation. Magmula verse 12 ng chapter 5, gustong sagutin ni Apostol Pablo ang posibleng question ng mga nakikinig sa kanya sa lawak ng pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa laki ng problema ng tao sa kasalanan, sa pamamagitan lamang ba ng buhay at kamatayan ng iisang tao, ang ating Panginoong Hesus, ay makakamit niya ang ganitong kalaking kaligtasan para sa maraming mga tao. So si Apostol Pablo po ngayon upang ipakita ang sufficiency ng ating Panginoong Hesus, kasapatan ng ating Panginoong Hesus, ay bumalik siya sa prinsipyo ng federal headship. Para ipakita ni Apostol Pablo ang kasapatan ng ating Panginoong Hesus, bumalik siya sa prinsipyo ng federal headship. So makikita po natin sa verse 12, ipinakita niya si Adan na piniling pinuno ng Panginoon, ng humanity, na sa pamamagitan lamang ng iisang kasalanan na ginawa ni Adan, dahil siya ay piniling pinuno ng Panginoon, ay nagkasala po ang lahat ng tao. Okay na. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng isang tao na si Adan po na piniling pinuno ng Panginoon, ay nagkasala ang lahat ng tao. So, ang sinasabi po ni Apostol Pablo, ang Panginoong Hesus sa verse 14, siya ang anyo ng isa na darating. Kamukha niya si Adan, na pinili rin ng Panginoon na maging pinuno ng bagong humanity na itinatatag ng Panginoon. Ipinapakita dito ang pagkakahalintulad ni Adan at ng ating Panginoong Hesus na pangalawang Adan, na parehas silang piniling pinuno ng ating Panginoon, na sa pamamagitan ng pagkakasala ng unang Adan, nagkasala lahat ng mga tao na nasa ilalim niya. At sa pamamagitan naman ng pagsunod, kamatayan at muling pagkabuhay ng pangalawang Adan, lahat ng mga tao na nanampalataya sa Kanya, nasa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Hesus, ay nakatanggap ng saganang biyaya ng Panginoon.
Sa mga susunod na bersikulo, verses 15 hanggang 17, ipapakita naman ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng ating Panginoong Yesus kay Adan, upang mawala ang ating kaisipan na magkaparehas si Adan at ang ating Panginoong Yesus. So, magmula verse 15 hanggang 17, ito ang ating titignan ng mabilis. Ang unang pagkakaiba sa verse 15, basahin po natin, subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Yesu Kristo. Pinapakita po dito ang pagkakaiba ng motivation ng unang Adan at ng pangalawang Adan. Ang unang Adan, dahil sa kanyang pagkamakasarili, ay hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Dahil sa kanyang pagkamakasarili, inuna niya ang kanyang interest bago ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagkamakasarili, hindi siya nakontento sa kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Naghangad siya ng higit pa sa ibinigay ng Panginoon. At dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kanyang pagsuway, lahat ng mga tao ay nagkasalang kasama niya. Magkaiba naman pagdating sa pangalawang Adan, ang ating Panginoong Yesus. Dahil naman sa pag-ibig, dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang mercy sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang sarili. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili, namatay siya sa krus upang tayong mga makikipag-isa sa Kanya, mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, kahit na ang deserve natin ay impyerno, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So magkaiba ang kanilang motibo. Ang unang Adan, ang motibo niya ay ang kanyang sarili, pagkamakasarili, kasalanan. Ang pangalawang Adan ay pag-ibig. Napaka-importante na every time na binabasa natin ang New Testament, especially ang mga gospel accounts, makita natin ang mga attributes ng ating Panginoon. Ito ay magbibigay ng kalakasan sa atin. Halimbawa, kapag makita natin sa New Testament na ang Panginoong Yesus ay pinapagaling niya ang may sakit, normally, ang nakikita natin ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Tama po yun. Pero hindi po natin nasisilip ang ibang katangian kamukha ng mercy ng Diyos. Na dahil nakikita ng ating Panginoong Yesus ang mga may karamdaman sa kanilang kahirapan at hindi nila kayang gamutin ang kanilang sarili, ang Panginoon ay tumutugon sa pangangailangan ng tao. At ang makikita po natin dito ay ang pag-ibig ng Diyos. Kapag sinasabing pag-ibig ng Diyos, ito yung sacrificial love ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin na mga makasalanan. Ang ibig sabihin ng biyaya, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya sa mga hindi karapat-dapat, ang ibig sabihin, ang tawag po doon ay biyaya. At kapag naman ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya sa mga taong hindi nila kayang tulungan ang kanilang sarili, ang tawag po doon ay mercy. So makikita po natin na ang Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya at mercy sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ibinigay ng ating Panginoong Yesus willingly ang kanyang sarili sa krus upang tayo na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung masilip natin ito, masilip natin ang katangian ng Diyos, na siya ay
Diyos ng pag-ibig, Diyos ng biyaya, Diyos ng awa. Ang ibig sabihin, sa anumang paghihirap, anumang problema na ating pinagdadaanan, kapag masilip natin na ang problemang ito ay galing sa pag-ibig, galing sa biyaya, galing sa mercy ng Diyos, magkakaroon tayo ng power na harapin at maging confident sa gitna ng maraming paghihirap at pagsubok na ating mararanasan sa mundong ito. Kung sa pag-ibig ng Diyos na ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin na makasalanan, ang ibig sabihin, wala siyang ibibigay sa atin na ikasisira natin. Ano man ang kanyang ibinibigay ay para sa ating ikabubuti. Pangalawa na makikita natin na pagkakaiba ni Adan at ang ating Panginoong Yesus sa verse 16, basahin po natin, at ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao, sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. So makikita natin ang immediate result ng ginawa ng dalawang federal head. At masisilip natin dito ang kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. Anuman ang epekto ng kasalanan sa atin, ang biyaya ng Panginoon, hindi lamang ito binaligtad, ni-reverse, kundi hinigitan pa ang biyaya. Makikita po natin, halimbawa, ang dulot ng pagkakasala ni Adan ay condemnation. Tayo ay nagkasalang kasama niya sa mga kautusan ng Diyos. Pero ang dulot ng pagsunod ng ating Panginoong Yesus, sinasabi sa atin ay justification. Dahil sa pagkakasala ng isang tao, ay kinondemn tayo ng Diyos. Lahat ng tao. Pero dahil sa pagsunod ng isang tao din, ang ating Panginoong Yesus, ay nakaranas tayo ng pag-aaring ganap. Naunawaan po ba natin ano ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap? Ang pag-aaring ganap, ang ibig sabihin, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan na inako ng ating Panginoong Yesus nung siya ay namatay sa krus. At take note, hindi po doon tumitigil ang pag-aaring ganap. Ang ibig sabihin din, ang katwiran na na-earn ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang pagsunod ng perfect sa mga kautusan, ay na-credit sa ating account. Pinasuot sa atin ang katwiran ng ating Panginoong Yesus. So hindi lamang pinatawad ang ating mga kasalanan, kundi pinasuot din sa atin ang katwiran ni Jesus. Kaya sa harapan ng Diyos ngayon, ang isang mananampalataya, hindi lamang pinatawad ng kanyang mga kasalanan, kundi meron siyang positive righteousness. So ang point na gusto ko pong makita natin, hindi lamang ni-reverse yung effect ng sin, kundi dinagdagan pa, binigyan pa tayo ng righteousness. At hindi lamang yon, makikita rin natin na ang condemnation ay kasunod ng iisang kasalanan. Dahil sa isang kasalanan lamang, si Adan na ating federal head, alam niyo po ba, lahat ng mga tao ay nakaranas ng condemnation. Kahit ang isang bata na nasa tiyan pa lang ng kanyang ina, sinasabi ng Bible ay makasalanan na at karapat-dapat na mapunta sa kapahamakan. Hindi mo na kailangan gumawa ng kasalanan. Do sa ayaw at sa gusto natin, makakagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi ka pa nakagawa ng kasalanan, si Adan pa lang ang nagkasala, papunta ka na sa impyerno. Sa kabilang banda naman, makikita natin, hindi lang tayo nagkasala kasama si Adan, kundi nakagawa tayo ng maraming kasalanan, hindi po ba? Araw-araw gumagawa tayo ng kasalanan. Pero, tingnan niyo po, ang biyaya ng Diyos, kinover niya, hindi lang yung kasalanan ni Adan, kundi pati yung mga
maraming kasalanan na ginawa natin. Ang ibig sabihin po, sumasagana ang biyaya ng Diyos. Makapangyarihan ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba, importante na hindi lamang natin ito alam, kundi dapat po nararanasan natin. Masyado tayong nasanay sa klase ng buhay pananampalataya na respetado, na naglilingkod pero may limitasyon. Dapat walang sacrifice. Hindi dumarating sa punto na nalalagay sa alanganin ang ating buhay. Respetado na every Sunday nandirito tayo. Pero walang malaking pagbabago, walang malaking pagkakaiba ang buhay natin kumpara sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi natin nararanasan yung abundance ng biyaya. Hindi natin nararanasan yung power ng biyaya ng Diyos, na ang biyaya ng Diyos ay infinitely higit sa kasalanan. Hindi lamang sa dapat tayong mga Kristiyano, hindi lamang yung hindi dapat tayo malungkot, kundi sa biyaya ng Panginoon dapat nararanasan natin ang joy sa Panginoon, ang contentment. Hindi lamang tayo tumitigil sa paggawa ng kasalanan, kundi dapat positively gumagawa tayo ng righteousness. Kailangan positively willing din tayong ibigay ang ating buhay para sa Panginoon. Hindi lang nag-a-attend tayo ng church every Sunday, kundi nagiging mighty instrument din tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Doon natin makikita ang power ng biyaya ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kung maunawaan po natin ito, hindi tayo makukontento sa mababang level ng pananampalataya. Mangangarap tayo. Magsisikap tayo na mas lalo tayong mag-grow sa kabanalan, na mas lalo tayong maging useful sa gawain ng Panginoon. Pagdating sa mga material na bagay ng mundong ito, ang utos sa atin, maging kontento tayo. Pero pagdating sa ating pananampalataya, dapat mag-asam tayo ng mataas na level ng pananampalataya. Magsikap tayo na mag-grow. Hindi dahil kaya natin sa ating sarili, kundi dahil higit na makapangyarihan ang biyaya ng Panginoon kesa sa kasalanan. Last verse 17, sapagkat kung papaanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesu Kristo. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng kasalanan ng isa, ni Adan, ay naging slave tayo ng kamatayan. Ano ang ibig sabihin ng slave ng kamatayan? Ang ibig sabihin, hindi natin kayang gapiin ang kamatayan. Kahit saan ka magpunta sa mundong ito, palaging merong sementeryo. Dahil lahat ng tao ay namamatay. Anuman ang posisyon ng isang tao sa mundong ito, gaano man kataas, gaano man siya kayaman, walang sino man ang may kaya na gapiin ang kamatayan, pigilan ang pagdating ng kamatayan. Kaya slave tayo ng death dahil sa kamatayan, dahil sa pagkakasala ng isang tao lamang. Pero sa kabilang banda, dahil sa resurrection ng ating Panginoong Yesus, sinasabi sa atin, take note, naghari tayo sa buhay. Ang sabi dito, maghahari sa buhay. Dahil sa victory ng ating Panginoong Yesus, maghahari tayo sa buhay. Anong ibig sabihin? Pansinin po ninyo, nung tayo ay nasa ilalim ni Adan, tayo ay slave ng death. Pero pagdating sa ating Panginoong Yesus nung tayo ay nanampalataya, hindi tayo naging slave ng life.
E di sana, okay na din yun. Lumipat tayo ng kingdom, mula sa kingdom ng kamatayan, patungo sa kingdom ng buhay. Pero hindi lamang yun. Ang sabi sa atin, maghahari tayo sa buhay. Ang ibig sabihin, ang kamatayan ngayon ay nasa ilalim natin, slave natin ang kamatayan ngayon dahil sa resurrection ng ating Panginoong Yesus. Naunawaan po ba natin kung ano ang ibig sabihin na maghahari tayo sa buhay? Ang ibig sabihin, ang kamatayan ngayon sa atin, ang pwede lang niyang gawin ay dalhin tayo sa presensya ng Panginoon. Ang pwede lang gawin ng kamatayan ngayon ay gawan tayo ng mabuti. Ang pwedeng gawin lang ng kamatayan ngayon ay iparanas sa atin fully ang eternal life na nakamit ng Panginoong Yesus para sa atin. Ang isang tunay na mananampalataya, kung meron tayong ganitong assurance, alam niyo po ba, hindi lamang yan assurance na at least kapag namatay tayo, pupunta tayo sa langit. Hindi po. Ang sinasabing yan sa atin, ang totoong buhay natin ay nasa langit. Susunod na buhay, susunod na glory. Kaya merong impact yan sa klase ng buhay, meron tayo dito. Kung ma-realize po natin, temporary lamang tayo sa mundong ito. Merong limit na ibinigay, merong bilang na ibinigay ang Panginoon sa kung gaano tayo katagal sa mundong ito. Huwag po nating isipin na unlimited yung buhay natin dito. Hindi po, hindi. Sa bawat oras na lumilipas, sa bawat araw na lumilipas, sa bawat buwan na lumilipas, alam niyo po ba, kahit kailan na, hindi na may babalikan. Lumipas na yan. At ang ibig sabihin, pakonti ng pakonti yung buhay natin. At kung alam natin yan, ang ibig sabihin, dapat wala tayong sasayangin sa buhay natin. I-examine natin ang ating mga sarili. Sa nakaraang linggo, ano yung mga ginawa natin na merong eternal impact sa susunod nating buhay? O lahat halos ng ginagawa natin ay nasa mundo lamang ito at mananatili sa mundong ito na walang pakinabang spiritually. Kung naunawaan natin na temporary lang tayo sa mundong ito at pakonti ang araw natin sa mundong ito, gagawin nating prioridad yung mga bagay na eternal. Yung mga bagay na pwede nating ma-enjoy at dalhin sa susunod na buhay. Isang dealing ng Panginoon sa akin last week tungkol sa second coming ng ating Panginoong Yesus, sa akin daily devotion. At abang pinag-aaralan ko, nasabi ko kay Sister Rina, sana loobin ng Panginoon na mamatay tayong mahirap. Ang ibig kong sabihin, lahat ng ibinigay na kayamanan ng Panginoon, dapat magastos natin para sa kanyang kingdom. At hindi tayo mag-iipon ng sobra na hindi naman natin madadala sa susunod na buhay. Ang ibig sabihin, anuman ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, kung wise tayo, invest natin sa kingdom ng Panginoon. Bakit tayo mag-iipon ng sobra na hindi naman natin pwedeng dalhin sa susunod? Ang ibig sabihin, kapag nag-ipon tayo ng sobra, nasayang yung oras natin. Nasayang yung kalakasan natin. At iiwan lang natin sa mundong ito. At ang iba ang makikinabang, hindi tayo. At sana loobin ng Panginoon na kasama yung pambabayad namin sa ospital, pati yung pagbuburol, kapag inalis lahat ng expenses na yun, zero yung account namin. Kasi ininvest lahat sa gawain ng Panginoon. At walang naiwan at walang masasayang. At yun ang dalangin ko personally sa Panginoon, na walang masayang sa aking buhay. Walang masayang sa mga salapi na pinagkatiwala ng Panginoon. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng Panginoon dito, dadalhin at i-enjoy ko sa susunod na buhay. At ito ang isang pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Slave natin ang kamatayan. Maghahari tayo sa buhay. At ito ang power ng biyaya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong saganang biyaya sa amin. Araw-araw na lumilipas ang aming mga buhay, Panginoon, hindi kami nagiging grateful, mapagpasalamat, kasi hindi po namin naunawaan kung gaano po kami kasadlak sa kasalanan, kung ano talaga ang deserve namin, ang impyerno, at kung ano ang na-accomplish ng aming Panginoong Yesus para sa amin, para sa aming kaligtasan, Panginoon. At ang mga gospel blessings na naghihintay sa amin. Panginoon, paunawa mo po sa amin ang kasaganaan ng iyong biyaya. Pinili mo kaming instrumento, Panginoon, kaming mga makasalanan, upang sa buhay na ito hanggang sa susunod na buhay, Panginoon, ay pagpapalain mo kami ng sobra-sobra, na ang layunin mo ay para i-display mo lamang, Panginoon, ang iyong katangian, na ikaw ay gracious na Diyos, na gusto mong pagpalain ang mga taong hindi karapat-dapat, Panginoon. Tulungan mo po kami bilang isang church, Panginoon, na manatiling malinaw at totoo sa amin na kami nga ay makasalanan, undeserving, Panginoon. Upang maging malinaw sa lahat, Panginoon, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng nakakakita sa amin. Ano man ang pagpapalang meron kami ay dahil sa iyong biyaya. Pagpapalang hindi po namin deserve, Panginoon. Pagpapala na galing sa iyong pag-ibig na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus. At tulungan mo rin kaming, Panginoon, na maunawaan namin ang power ng iyong biyaya, Panginoon. Gaano man kami kasadlak sa kasalanan, Panginoon, ilang beses man kaming mag-fail, Panginoon, palaging merong biyaya, Panginoon. Available ang power na nanggagaling sa iyong biyaya, Panginoon, upang palakasin mo kami, upang maranasan namin ang victory laban sa kasalanan, Panginoon, laban sa aming indwelling sin, na hindi lamang kami tumigil sa paggawa ng kasalanan, Panginoon, kundi positively sumunod kami, maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kami na maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong biyaya. Ipaunawa mo sa amin na anuman ang bigat na nararanasan namin sa mundong ito ay epekto, bunga ng kasalanan namin, kasalanan ng ibang tao, Panginoon. Pero higit na makapangyarihan ang iyong biyaya, Panginoon. Kaya kaya naming ma-overcome ang mga ito. Mabuhay kami na sumusunod sa iyong kalooban, nararanasan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, at nagiging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. Ito ang klase ng victory, Panginoon, na gusto naming maranasan, Panginoon. I-grant mo po ito sa iyong church. I-grant mo po ito sa amin individually. At gusto po naming mag-worship, Panginoon, udyukan mo ang aming mga puso na nagpapasalamat, grateful sa abundance ng iyong biyaya sa amin. Sa aming paglapit sa iyo, sa panalangin, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Tulungan mo po kaming tumugon kami ng merong pasasalamat, na merong pagsamba sa iyong pangalan. Dahil ito ang deserve mo, Panginoon. Ito ang purpose mo kung bakit mo kami niligtas, upang i-worship ka namin. At every time na nag-worship ang aming mga puso, Panginoon, namamatay ang maraming mga idols sa aming mga puso. Namamatay ang maraming mga kasalanan. At nasishake ang aming mga puso sa wangis ng aming
Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami na mag-glorify ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.